Idle point of view. Nasa office na ako ngayon, tinatawagan ko na ulit yung bruha kong kaibigan para pagalitan siya dahil hindi sila samipot ng asawa niya sa lunch meeting naming apat kanina. Hanggang ngayon hindi ko pa rin siya makontak. Ano na kaya ang nangyari sa mag-asawang iyon? Nakaka-stress silang dalawa. Oras na ng uwian, uuwi na sana ako pero niyaya ako ng mga ka-office mate ko na pumunta sa bar para mag-celebrates dahil naging success ang project namin. Nang ako na ang namahala sa kampanya ay nang-hire ako ng mga lalaki para mas ganahan akong magtrabaho. Sinibag ko sa trabaho yung mga mukhang malalandi, iniwan ko naman yung iba para hindi halata na mas bet ko yung mga lalaki. Nasa bar na kaming lahat, yung iba nasa dancing floor, yung iba nagiinuman, ako naman nakikipaglandian ako sa lalaking kausap ko ngayon na business partner ko. Charot lang, nag-uusap lang kami sa lalaki. Nang matapos kaming mag-usap ni Rafael ay niyaya niya akong pumunta sa dance floor para makipagsayaw sa mga kasama naming babae pero tumanggi ako, ayaw kong makipagsayawan sa mga bruha. Nakatingin lang ako sa kanila. Napatingin na lang ako bigla sa secretary kong si Summer. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Maganda siya at maganda ang pangangatawan, kaya hindi may kakaila na magkagusto sa kanya si Ethan. Bigla na lang ako nakaramdam ng pagkainis dahil naalala ko yung pag-iyak sa akin ni Yula. Nagmakaawa na ilayo ko ang secretary ko sa asawa niya. Pero paano ko naman gagawin iyon kung bakla ako? Paano kung hindi ko makaya na paibigan siya? Paano kung ayaw niyang layuan si Ethan? Summer point of view. Habang nagsasayaw ako, napapansin ko ang malalagkit na tingin ni Sir Adel sa akin. Bakit kaya niya ako tinitingnan? Nakakapagtaka, nahuhulog na ba siya sa charisma ko? Hindi siya mahilig sa babae pero pumatol siya sa may asawa. Kakaiba din ang trip niya, pinatulan niya ang may asawa. Asawa ng kaibigan kong si Ethan. Hinding-hindi ako papayag na masira ang magandang relasyon ni Ethan sa asawa niya dahil lang sa kanya. Kailangan masira ko ang relasyon nila ni Yula. Pero paano ko ba gagawin iyon? Aakitin ko ba siya? O wag na lang? Pero sayang naman yung offer sa akin ni Ethan. Magagawa ko kaya na agawin ang atensyon niya mula kay Yula. Pag nagawa ko ang bagay na iyon, makakabayad na ako sa utang na loob ko sa kanya. Nangako siya sa akin na pag nagawa ko ang pinapagawa niya, bayad na ang mga utang ko sa kanya tapos ibibigay din niya sa akin ang apartment niya na tinitirahan ko ngayon. Hindi lang iyon ang ipinangako ni Ethan. Nangako din siya na matutulungan niya ako sa bayarin sa pampa-opera kay Airpat. Pero paano naman kung masisante ako dahil sa binabalak ko kay Sir Adel? Idi wala na akong trabaho, hindi na ako makakapagpadala ng pera para sa pambili ng gamot ni tatay. Hindi ako makapagdesisyon ng maayos. Huminga ako ng malalim. Gagawin ko ito para kay Ethan at para sa pampa-opera ni Airpat. Kaya ko ito. Nag-ipon ako ng lakas ng loob para lumapit kay Sir Adel. Gagawin ko ang mga itinuro sa akin ni Luna. Tinuruan niya ako kung paano makuha ang atensyon ng mga lalaki kaya naglakas loob na akong lumapit kay Sir Adel para isagawa na ang mission ko. Ang akitin si Sir Adel. Adel point of view. Hindi ko maiwasan na napatingin kay Summer habang papalapit sa akin. Ibang-iba ang aura niya ngayon sa gabing ito, o sadyang tinatamaan na ako ng kalasinggan ko dahil sa iniinom kong wine. Bakit mag-isa ka lang dito, sir? Tanong niya sa akin nang makalapit na siya. Hindi ako mahilig sumayaw. Sagot ko sa kanya. Hindi din ako mahilig pero nakakahiya naman sa mga kasama natin dito. Baka isipin nila napaka-KJ kong tao kapag hindi ako sumabay sa kanilang sumayaw. Sabi pa niya sa akin. Nilagyan ko ng wine ang baso para uminom ulit pero naramdaman ko na lang na hinawakan niya ang kamay ko na nakahawak sa baso. Gusto pala niya itong kunin sa kamay ko para inumin. Painom sir ha, nakangiti niyang sabi. Nakatingin lang ako sa kanya. Pipigilan ko sana siya na wag niyang inumin ang laman ng baso dahil matapang ang wine na iyon pero huli na ang lahat dahil nainam na niya. Habang nakatingin ako sa kanya ay napatingin din siya sa akin. Napalunok ako sa di oras habang nakatitig siya. May kung anong kakaibang nararamdaman ko ngayon dahil ba ito sa side effect ng wine na ininom ko. Pinili kasi ni Rafael na uminom ng ganang wine para daw pampagana. Hindi kaya ito ang sinasabi niyang pampagana?
Kinaganahan akong titigan ang magandang mukha ng secret area ko, hindi lang iyon, naaakit ako sa mapupulan niyang labi. Nakatingin lang kami sa isa't isa. Kakaiba ang mga kinikilos niya sa gabing ito, para niya akong inaakit, pero kahit anong pang-aakit ang gawin niya hindi pa rin ako mahuhulog. Dahil siya ang mahuhulog sa akin sa gabing ito. Pagkakataon ko na para isagawa ang plano ko, ang paibigin siya. Alam na alam ko ang mga galawan ng mga babero, kaya magtatagumpay akong makuha siya. Step 1. Hinawakan ko siya sa bewang at pinagdikit ko ang mga katawan namin. Kita ko ang pagkabigla sa mukha ni Summer. Step 2. Hawakan ang makinis niyang pisngi pababa sa mga labi niya at titigan siya ng malalagkit. Ganun ang mga galawan ng mga playboy para makuha ang atensyon ng babae. Hindi ko inaasahan na gagawin ko din pala ang bagay na ito dahil lang sa bruhang si Yula. Nakatingin ako sa kanya, pansin kong nakatingin din siya sa labi ko. Hindi ko alam, basta bigla na lang akong na-attract sa maganda niyang mukha. Dahil ba nakainom ako ngayon kaya ganito na lang ang nararamdaman ko. Wala naman siyang reaksyon sa ginawa kong paghila sa kanya, sa halip ay mas lalo pa siyang damaykit sa akin. Nang magkadikit na ang aming katawan ay niyakap niya ang batok ko. Nagkatitigan pa kami, akala niya balak ko siyang halikan, pero sorry siya, wala akong balak na halikan siya. Pero hindi ko inaasahan na hahalikan niya ako sa labi. Hindi ko siya magawang itulak, sa halip ay tumugan ako sa mga halik niya. Ilang segundo ang lumipas ay kumawala siya sa pagkakahalik niya sa akin. Gulat pa rin ako sa sarili ko. Hindi ako makapaniwala na hinayaan ko siyang halikan niya ako. At lalong hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Gusto ko siyang halikan ulit, kaya ako naman ang humalik sa kanya. Tumigil lang ang halikan namin, nang pareho kaming hindi makahinga. Pero ilang sandali pa ay naghalikan na ulit kami na para bang wala nang bukas. Pinaupo ko siya sa kandungan ko para mas lalo siyang madikit sa akin. Hindi ko alam kung bakit ganito na lang ang nararamdaman ko, yung sabik na sabik akong halikan siya. Namalayan ko na lang ang sarili ko na napunta na ang mga halik ko sa liig niya. Bakla ako, pero bakit ganito ang nararamdaman ko sa babaeng ito? Lasing lang ba ako kaya ako nagkakaganito? Pero bakit matino pa rin ang isip ko? Pinigilan ko ang sarili ko na huminto sa paghalik sa kanya. Kaya nagkatitigan kaming dalawa. Pakiramdam ko ayaw niyang itigil ang paghahalikan naming dalawa. Summer point of view. Nababaliw ako sa mga halik ni Sir Adel, iwan ko ba kung bakit, pero gusto ko ang mga halik niya sa akin. Nagkakaganito ba ako dahil ba sa wine na ininom ko kanina, kaya nababaliw ako ng ganito? Bigla na lang siyang tumigil sa paghalik sa akin at nagkatitigan kami, yung parang ayaw kong itigil ang ginagawa niyang paghalik sa akin. Nakaupo pa rin ako sa kandungan niya. Pinaalis muna niya ako sa pagkakaupo ko sa kanya at tumayo. Naghihintay lang ako sa susunod niyang gagawin. Bigla niyang hinila ang kamay ko. Hindi ko alam kung saan ba niya ako dadalhin. Kasi lumabas na kami sa bar na iyon. Akala ko iuuwi niya ako. Pero nakita ko pumasok kami sa isang hotel, katabi lang ng bar ang hotel na iyon. Hindi ko alam kung bakit naging sunod-sunuran lang ako sa kanya sa oras na ito. Pumayag akong pumasok sa loob ng hotel kasama siya. Dahil ba gusto ko pa rin madama ang mga halik niya, kaya kusa na akong sumama. Alam ko kabaliwan na ang gagawin namin ngayon, pero sumama pa rin ako sa kanya sa loob ng hotel. Kaya pala nababaliw sa kanya ang ibang babae, dahil nakakabaliw siyang humalik. Pagkapasok namin sa kwarto ay hinalikan niya ulit ako. Nakaramdam ako ng init dahil siguro mainit ang kwartong iyon. Nakita kong hinubad na ang damit niya dahil siguro naiinitin din siya. Pagkahubad niya sa damit niya, hinila na lang niya ako. At ako naman na uto-uto ay nagpahila sa kanya at dinama ko ulit ang mainit at nakakabaliw niyang halik. Kaya pala mas pinipili ng mga ex ko ang lalaki kaysa sa akin, dahil ganito pala ang nararamdaman nila. Dahan-dahan niya akong inihiga sa malambot na kama habang naghahalikan kami. Hindi ko maipaliwanag ang feelings ko. Nabuhay ang pagkababae ko dahil kay Sir Adel. He is so manly habang hinahalikan ako. Ginagawa ko ito para din sa mga plano ko, hindi dahil sa ginusto ko. Adel point of view. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko sa paghalik sa kanya. Para akong sinaniban ng demonyo dahil sa hindi ko mapigilan ang sarili ko.
Gusto ko siyang halikan kahit saan mang party ng katawan niya. Hinahayaan lang ako ng sekretary ko sa mga paghalik ko sa kanya. Hanggang sa may nangyari na nga sa amin sa gabing ito. Hindi ko alam kung ano na ang mangyayari sa amin bukas. Pero ang alam ko pareho naming ginusto ang nangyari sa gabing ito. Nagising na lang ako bigla ng umagang iyon dahil pakiramdam ko may nakadagan sa akin na parang mabigat na bagay kaya napadilat ako. Nakita kong may nakayakap sa akin na babae at nakaunan pa sa aking dibdib. Bigla kong naalala na may nangyari sa amin ng sekretary ko. Shit, bakit ba ako nagpadala sa tukso ng alak? Baka ginayoma ako ng bruhang ito kaya ako bumigay. Ano kaya kung pagsabunutin ko ang buhok ng babaeng ito ngayon para mawala na sa mundo? Hindi na ako virgin dahil sa bruhang babaeng ito. Naramdaman kong nagising na din siya dahil gumalaw siya kaya nagkunwari akong natutulog. Summer point of view. Bigla akong nagising dahil pakiramdam ko humihinga ang yakap-yakap kong unan, hindi lang iyon mainit-init pa. Napadilat na lang ako at napabalikwas ng higa dahil naalala ko pala na may nangyari sa amin ng boss ko. Naku po anong gagawin ko? Tiningnan ko si Sir Adel. Tulog pa rin siya hanggang ngayon. Kailangan kong makaalis sa lugar na ito. Dahan-dahan akong umalis sa kama at pinulot ko isa-isa ang mga damit ko na nakakalat sa kwartong iyon. Ano ba kasi ang nalagay sa utak ko bakit ko nagawa ang bagay na ito? Pagkapasok ko sa banyo ay nagmadali akong naligo. Gusto kong parusahan ang sarili ko sa nangyari kagabi. Bakit ba ako nagpadala sa kalasinggan ko? Gusto ko nang magpatiwakal sa mga oras na ito, pero wag na muna. Pagkatapos kong maligo ay isinuot ko na ang damit ko. Sinilip ko muna kung gising na si Sir Adel. Buti tulog pa rin siya hanggang ngayon. Kaya nagmadali na akong lumabas sa kwartong iyon. Adel point of view. Pagkarinig ko na lumabas na siya ay saka lang ako nagmulat ng mata. Pinagsasampal-sampal ko pisngi ko para parusahan ang sarili ko. Wala na akong mukhang may haharap pa sa kanya. Anong gagawin ko? Magkukunwering ba akong walang maalala? Bahala na nga. Hindi nagtagal ay nakauwi na ako. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari sa amin kagabi. Makalipas ng ilang araw hindi na namin napag-usapan pa ang tungkol sa nangyari sa amin. Nagkunwari na lang kami na walang nangyari. To be continue. Subscribe now. Thank you.